So mga tol, malungkot na balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat sa kakatapos lang po ng laban ng kapatid ni Marlon Tapales na si Gabriel Tapales sa bansang Russia. Tinalo po siya ng Russian fighter na si Asnor Kalsinub. Bigo pong masungkit ni Tapales ang IBF Asia Featherweight title. Dahil sa talo ni Tapales, yan na po ang pangalawang talo niya sa professional boxing career niya. Bumagsak na ang record niya sa 9 wins and 2 losses habang umabante na po ang record ng kalaban sa 7 wins and 1 loss with 3 draws. Samantala, sa laban naman po ng isang Pinoy na si Virgil Vitor, bigo po niyang masungkit ang IBF Asia lightweight title na nakataya sa laban matapos po siyang talunin ng Russian unbeaten fighter na si Artur Subkankulov via technical knockout. Hindi po kinaya ni Vitor mga tol ang lakas nitong kalaban. Dahil sa talo ni Vitor, bumagsak na po ang record niya sa 24 wins and 5 losses habang nananatili pong walang talo itong kalaban. Umabante na ang record sa 11-0. Sa kabilang banda naman mga tol, matatandaan na naibalita po natin sa previous vlog natin na mukhang sa buwan ng April po ang laban ni Casimero at nadulas pa nga po si Casimero sa live niya na si April 19 daw ang laban niya. So kahapon nga lang mga tol, habang sineselebrate ni Casimero ang birthday niya, nagpasalamat siya sa cake na natanggap niya mula sa promoter niya. May nakaprint pa nga po dyan ng Psycholash at nabanggit dyan ni Casimero mga tol na April talaga yung laban niya. Thank my promoter, Bookie Kamida. Let's go by April. So yan nga lang po ang sinabi ni Casimero. Wala na siyang binanggit kung anong petsa sa April at kung sino yung kalaban at saang lugar. Kaya hintayin na lang po natin mga tol ang official announcement mula sa promoter ni Casimero kung sino ba talaga ang kalaban. Sa ibang banda naman mga tol, matatandaan na matapos pong talunin ni Shakur Stevenson si Teofimo Lopez noong February 1, umakyat nga po sa ring itong si Conor Ben at nagkahamunan sila ni Shakur Stevenson. Sinabi ni Stevenson na palag daw siya dito kay Conor Ben at hindi daw siya takot. Basta pumayag daw itong si Conor Ben ng rehydration clause katulad daw ng ginawa ni Ben dito kay Chris Eubank. Lumaban itong si Chris Eubank sa kanya na may rehydration clause. Kaya ganyan din po ang gusto ni Shakur. Noong una, ayaw ni Conor Ben na pumalag dito kay Shakur na may rehydration clause. Pero kahapon lang mga tol sa isang panayam kay Conor Ben, palag na ito kay Shakur Stevenson kahit na may rehydration clause. Wika ni Conor Ben, payag na daw siya na may rehydration clause. Wala daw problema sa kanya. May disiplina daw siya. Bagamat future pound for pound king daw itong si Shakur, para sa kanya, maliit lang daw itong si Shakur. At kung sakaling makalaban niya ito, hindi daw niya ito ibabox o ika-counter lang. Kakalabawin daw niya itong si Shakur. So parang katulad siguro ng ginawa ni Marcos Maidana dito kay Mayweather. Winasak ni Maidana ang depensa ni Mayweather. So ganyan din siguro ang gagawin ni Conor Ben dito kay Shakur Stevenson kung sakaling makalaban niya ito. So dahil pumalag na po itong si Conor Ben mga tol sa demand ni Shakur, papayag na kaya itong si Shakur na labanan si Conor Ben? Sinabi nga po ni Shakur sa isang panayam sa kanya na kung hindi daw papayag si Conor Ben na may rehydration clause, wag na lang daw siyang labanan. Pero ngayon pumayag na si Conor Ben, kapag umatras pa dyan si Shakur, baka sabihin ng mga boxing fans, takot itong si Shakur dito kay Conor Ben. Sanay pa naman si Conor Ben sumalo ng suntok mula sa middleweight, kaya magandang laban niyang kapag natuloy.